Isang mayamang negosyante ang pinilit ang kanyang anak na mag-asawa ng isang simpleng magsasaka bilang isang uri ng parusa. Ngunit nagulat siya sa naging sagot ng kanyang anak. Ang hangin sa opisina ni Pedro Gonzales ay mabigat ng tensyon. Ang makinang na mesa ng mahogani, ang mga dingding na pinalamutian ng mga plakang at sertipiko, at ang malambing na tiktok ng orasan ng lolo ay nag-aambag sa isang nakakatakot na kapaligiran. Nakasalipo si Antonio sa tapat ng kanyang ama. Ang panga ay mahigpit, iniiwasan ang malamig at matalim na titig ni Pedro. "Pagod na ako sa mga kalokohan mo," wika ni Pedro. Ang tono niya ay kasing tigas ng bakal. "Ang iyong walang ingat na paggastos, ang magagarbong mga party, ang mga walang kahulugang relasyon, ang paggastos ng pera sa mga bagay na walang silbi, titigil na ito ngayon." Kumilos si Antonio sa kanyang upuan, naguguluhan. Nakarinig na siya ng paulit-ulit na sermon mula sa kanyang ama, ngunit may kakaibang pinal na tunog sa boses ni Pedro ngayon na nagbigay sa kanya ng lamig sa katawan. "Sa tingin mo ba ay titingnan ko lang na sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko?" Itinuloy ni Pedro. Ang mga mata ay matalim habang siya ay lumapit. "Wala nang pondo sa'yo. Tinanggal ko na ang iyong mga credit card at tinanggal ko na ang iyong kalayaan." Sumimangot si Antonio, sinusubukang itago ang lumalaking pagkabahala. "Anong gagawin mo? Parusahan mo ako. Hindi na ako bata," sagot ni Antonio. Ang bibig ni Pedro ay naging isang ngiti, ngunit wala itong init. Malamig ito. "Hindi, Antonio, hindi kita parurusahan. Aayusin kita," sagot ni Pedro na ikinagulat ni Antonio. "Aayusin ako? Anong sinasabi mo?" "Mag-aasawa ka," sabi ni Pedro ng tuwid. Ang boses niya ay hindi tinatanggap ang pagtutol. Pakiramdam ni Antonio ay parang tinamaan siya ng suntok sa tiyan. Mag-aasawa? Siguro isa itong nakakatawang biro. Tumawa siya ng mapait, nanginginig ang ulo sa hindi makapaniwalang reaksyon. "Totally wala ka na sa tamang isip. Hindi ko papayag na mag-asawa." Humilig si Pedro sa kanyang upuan, hindi tinatablan ng rebelyon ni Antonio. "Wala kang karapatan sa desisyon na ito." Tumibok ng mabilis ang puso ni Antonio nang malaman niyang kontrolado siya ng kanyang ama. "Sino nga akala mo sa sarili mo?" Sumabog si Antonio. Tumayo ng bigla. "Hindi mo pwedeng..." "Pwede ko," pinutol ni Pedro, kalmado at kontrolado ang tono. "At gagawin ko." Ang mga kamay ni Antonio ay naging kamao. Ang galit ay nagliliyab sa ilalim ng ibabaw. "At sino siya? Isang aristokratang mula sa mga elite na pagtitipon mo." Walang ekspresyon ang mukha ni Pedro. Ang pangalan niya ay Esmeralda. Isa siyang magsasaka. Isang magsasaka? Malinaw ang hindi pagkakapaniwala ni Antonio. "Siguradong biro ito. Isang malupit, masamang biro." "Oo," sagot ni Pedro. Ang tono ay malamig. "Mula siya sa Vermont. Masipag siya, kagalang-galang at namumuhay ng isang buhay na kailangan mong maranasan." Nabigla si Antonio. Inaasahan niyang madidismaya siya, magagalit o parurusahan ni Pedro, pero ito ay hindi pangkaraniwan. "Hindi ka siguro seryoso?" Pabiglang nauutal si Antonio, nanginginig ang boses. "Isang magsasaka sa Vermont? Inaasahan mong mag-aasawa ako ng isang tao na hindi ko pa nakikilala at lilipat sa isang liblib na lugar?" Hindi kumilos si Pedro. "Oo, isipin mo ito bilang isang bagong simula." "Ito'y kabaliwan!" Sumigaw si Antonio. Ang pagkabigo ay sumabog. "Akala mo ba kayang manipulahin mo ang buhay ko ng ganito?" Tumayo si Pedro, tumayo sa ibabaw ni Antonio. "Binibigyan kita ng huling pagkakataon, Antonio. Ang huling pagkakataon upang ipakita na maaari ka pang maging higit pa kaysa isang pabigat at walang ingat na pang-aabuso sa mga yaman.
Mag-aasawa ka kay Esmeralda at titira kayo sa bukid. Matututo kang magsikap at magtagumpay sa isang bagay. At kung tatanggihan ko, ang tono ni Antonio ay mabagsik. Lumitaw ang matalim na titig ni Pedro. Kung tatanggihan mo, mag-isa ka na. Wala nang suporta, wala nang anuman. Tatalikod ako sa iyo at maniwala ka, Antonio, na kung wala ang tulong ko, hindi ka tatagal ng 1 linggo. Ang katahimikan na sumunod ay halos hindi kayang tiisin. Habang pinapaisip ni Antonio ang huling desisyon ng kanyang ama, mabilis na nag-iisip siya. Maaari siyang umalis, kalimutan si Esmeralda, kalimutan ang Vermont. Pero ibig sabihin nun, mawawala sa kanya ang lahat. Walang pera, walang net ng kaligtasan. Magiging ganap siyang independent para sa unang pagkakataon. O kaya naman maaari niyang tanggapin ang hangal na plano na ito, mag-asawa ng isang estranghero at mamuhay ng isang payak na buhay sa bukid. Nakakahiya, nakakatawa. Ngunit ang matatag na tingin sa mata ng kanyang ama ay nagbigay kay Antonio ng walang alinlangan. Hindi ito isang biro, wala nang atrasan. Bumagsak si Antonio pabalik sa kanyang upuan, labis na tinatablan ng bigat ng utos ng kanyang ama. Pakiramdam niya'y nakakulong siya, wala nang natirang totoong opsyon. Pinagmamasdan siya ni Pedro. Ang matamlay ng ngiti ng kasiyahan ay kumakalat sa kanyang mukha. May 2 araw ka upang ayusin ang buhay mo, utos ni Pedro. Nanatiling tahimik si Antonio, hindi makapagsalita. Tinatangay ng matinding bagong realidad na ipinipilit sa kanya. Habang lumalabas si Pedro sa silid, kumuha si Antonio ng isang malalim na hininga, ang pakiramdam ng ilang oras na walang hangin sa katawan. Ang kanyang dating buhay ay parang tapos na. Ang sumunod na 2 araw ay puno ng pagkabigla at lumalalang kaba para kay Antonio. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sarili sa simula ng isang daan na puro graba, isang klase ng daan na tanging sa mga pelikula lamang makikita. Malaki ang kaibahan nito mula sa magagarang salo-salo at mga buhay sa matataas na gusali na kanyang kinagisnan. Ang Vermont ay sinalubong siya ng mga amoy ng lupa at sariwang hangin. Nahihirapan ang mga sapatos na panglungsod niya sa malambot na lupa habang pinagmamasdan ang landas patungo sa isang malayong bahay bukid. Dito siya pinili ng kanyang ama. Habang humihinga siya ng malalim, iniangat ni Antonio ang kanyang maleta at nagsimulang maglakad patungo sa bahay bukid. Bawat hakbang ay tinatatakan ang tadhana ng kanyang dating buhay. Ang bahay bukid ay maayos ngunit medyo luma, ang puting pintura ay natutuklap at ang porch ay nangangailangan ng atensyon. Ngunit naglalabas ito ng isang rustic na alindog. Ngunit hindi ito bahay para kay Antonio at hindi ito kung saan siya nararapat. Habang papalapit siya, ang harapang pinto ay bumukas at ipinakita si Esmeralda. Wala namang tiyak na inaasahan si Antonio, ngunit ang itsura ni Esmeralda ay hindi inaasahang nakakaakit. Nakatayo sa porch, suot niya ang punit-punit na jeans, luma ng boots at isang plaid na kamiseta, habang ang kanyang buhok ay nakapulled back sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may nakatagong lakas sa kanyang mga mata, parang ipinanganak siya mula sa mismong kalikasan ng lupa. Pinagmamasdan siya ni Esmeralda ng matalim habang siya ay lumalapit na nakasuot ng hindi magkatugmang suit. "Ito ba si Antonio Gonzales?" tanong niya. Ang boses ay may halong pagdududa. Parang hindi pa rin niya matanggap ang katawa-tawang kaayusan na ipinatupad ng ama ni Antonio. Si Antonio, na karaniwan ay puno ng tapang, ay nakaramdam ng panghihina sa ilalim ng mahigpit na titig ni Esmeralda. "Oh, ako nga," sagot niya, pilit na nagmamasid upang magmukhang kalmado. Binitiwan niya ang kanyang maleta na may tunog ng thud sa porch. Hindi agad sumagot si Esmeralda, kundi pinagmamasdan lamang siya, mga kamay na kayakap, parang tinitimbang ang bawat pribilehiyo na kanyang tinamasa.
Parang hindi sinabi sa iyo ng ama mo ang marami tungkol sa akin. Sinabi ni Esmeralda ng diretsyo, ang boses ay matatag. Para malinaw, hindi ko ito gusto. Hindi ko ito hinihingi. Nagulat si Antonio. Akala niya ay kasabwat siya ni Esmeralda sa plano ng kanyang ama. Isang simpleng babae na sabik mag-asawa ng mayamang lalaki, ngunit ang mga salita ni Esmeralda ay nagpapakita ng kawalan ng interes sa kanya at sa yaman niya. Parang tayo, sagot ni Antonio, ang tono ay may halong galit. Hindi ko rin ito pinili. Tumango si Esmeralda ng bahagya. Ang mukha ay matigas. Hindi siya naroroon upang aliwin ang kanyang mga pangamba o gawing mas madali ang sitwasyon. Kung ganun, sabi niya, tinitingnan ang maleta ni Antonio. Dahil nandito ka na, magpatuloy na tayo. Pumasok siya at bumalik sa loob ng bahay. Iniwan ang pinto na bukas para sa kanya. Nagtigil si Antonio, pinagmamasdan siya habang papasok bago niya tinaas ang kanyang bag at sinundan siya sa loob ng bahay. Sa loob, ang bahay ay simple ngunit maayos, puno ng mga gamit na madalas gamitin at mga personal na detalye na nagbigay ng init sa paligid. Taliwas sa malamig at walang personal na karangyaan ng kanyang penthouse sa New York. Ang kwarto mo ay doon sa dulo ng hall. Tawag ni Esmeralda mula sa kusina. Mag-ayos ka at saka kita ipakikita sa paligid. Sige, bulong ni Antonio. Binabaybay ang mahabang hallway habang hinihila ang kanyang maleta. Natagpuan niya ang kwarto, isang simpleng lugar na may katamtamang kama, komoda at isang bintana na may tanawin ng malawak na mga bukirin. Malayo ito sa marangyang buhay na kanyang nakasanayan. Ngunit sa isip ni Antonio, ito ay isang pansamantalang setback lamang. Determinado siyang bumalik sa kanyang marangyang buhay balang araw. Matapos ilapag ang kanyang maleta sa kama, bumalik si Antonio sa kusina at nakita si Esmeralda na nakatambad sa bintana. Nanatili siyang tahimik habang pumasok si Antonio. Ang hangin sa paligid ay puno ng hindi nasasabi. So ano ang plano? Tanong ni Antonio, nakasandal sa pintuan at magkapares ang mga braso. Kailangan ba natin magkunwaring kasal? Maglaro ng pamilya dito sa bukirin? Tumayo si Esmeralda at hinarap siya. Hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha. Hindi natin kailangan magkunwari, Antonio. Totoo ito, gusto man natin o hindi. Ang diretso niyang sagot ay tumama kay Antonio ng mas malakas kaysa inaasahan. Ang pagtanggap ni Esmeralda sa kanilang sitwasyon ay kabaligtaran ng kanyang sariling pagtanggi. Ako ang namamahala dito sa bukid, matigas na sabi ni Esmeralda, ang boses ay matatag. Ito ay iniwan sa akin ng ama ko at hindi ko papayagan na masira lang ito dahil hindi ka kontento sa pagiging nandito. Kaya gusto mong magtulungan ako? Tanong ni Antonio ng may halong pagdududa. Wala akong alam tungkol sa pagsasaka. Tumitig si Esmeralda. Ang mga mata ay tumigas. Kaya matututo ka. Tinapos niya agad ang usapan at bumalik sa pagtitig sa bintana. Iniwan si Antonio na mag-isip tungkol sa bagong realidad na ipinipilit sa kanya. Kinabukasan, ipinakilala ng buhay bukid kay Antonio ang tunog ng isang tandang na tumilaok sa madaling araw, isang matinding pagbabago mula sa kanyang mga hatingabi na umaga sa lungsod. Hindi pa tumataas ang araw nang marinig ni Antonio ang boses ni Esmeralda. Bumangon ka, may trabaho tayong gagawin. Nang hindi pa rin umiimik, dahan-dahan nang tumayo si Antonio mula sa simpleng kama, naramdaman ang mga tunog ng luma niyang higaan sa ilalim niya. Kahit na gusto niyang manatili sa kama, magkunwari na siya pa rin ay nasa marangyang penthouse, hindi matitiis ang matinding realidad ng kanyang bagong buhay. Nagbihis siya ng parehong malinis na damit mula kahapon, na tila sobra pa ang pagkasinop para sa mga gawain sa bukid. Sa labas, abala na si Esmeralda. Nakarolyo ang mga manggas habang inaalagaan ang mga hayop. Kunin mo ang pala, utos niya, hindi tinitingnan si Antonio.
Ikaw ang maglilinis ng mga kulungan ngayon. Naguluhan si Antonio na panganga. Maglilinis ng mga ano? Sumulyap si Esmeralda. Ang inis ay kumislap sa mga mata niya. Ng mga kulungan, Antonio, diyan nakatira ang mga hayop. Kailangang linisin ito araw-araw. Tumingin siya sa mga kabayo, baka at baboy na nakatingin sa kanya, parang iniispiya siya at nararamdaman ang kanyang kaba. Ang ideya ng paglilinis ng mga ito ay nakapagpapasama ng tiyan niya. Pwede bang nagbibiro ka lang? Bulong niya sa sarili. Ngunit seryoso si Esmeralda, ibinigay ang pala sa kanya bago umiwas at nagpatuloy sa kanyang gawain. Habang nakatayo si Antonio nang magulo sa hawak na pala, pakiramdam niya ay wala siya sa lugar. Nilapitan niya ang unang kulungan ng may takot, napailing sa mabahong amoy na sumalubong sa kanya. Ang buhay bukid ay ibang-iba, madumi, mabaho at malayo sa komportable. Wala ni isa sa mga bagay na ito na may kinalaman sa karangyaan, ngunit alam niyang walang silbi ang magreklamo. Nandito na siya at ang tanging option ay mag-adjust o mas lalo pang mawalan ng respeto si Esmeralda sa kanya. Tumanggap siya sa napakahirap na trabaho at nagsimulang maglinis ng mga kulungan. Bawat pagkuha ng pala ay nagpapalala sa kanyang pagkaalala kung gaano kalayo na siya mula sa kanyang dating buhay. Ibinaba niya ang pala sa dayami, umiiwas sa amoy at hitsura ng dumi ng hayop. Hindi para sa ganitong uri ng trabaho ang buhay na tinahak niya. Dapat ay naroroon siya sa mga lunch meeting, nakikipaghalo sa mga potential clients sa mga golf course, tinatamasa ang mga pribilehiyo ng kanyang yaman, hindi nakalublob sa dumi at mga hayop. Habang lumilipas ang araw, binabagabag siya ng mga pananakit at pagod na hindi niya pa nararanasan dati. Ang kanyang likod ay sumasakit sa bawat galaw at ang mga braso ay mabigat. Kahit na gustong-gusto niyang tumigil, iwaksi ang pala at tumakas, napagtanto niyang walang silbi ang ganitong mga pag-iisip. Ang malawak na Vermont ay nakapaligid sa kanya, pinapalakas ang pakiramdam ng pagkakulong. Pagbalik ni Esmeralda bandang tanghali, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang mas magaan, ngunit matigas pa rin. Kamusta? Habang binabayaran ni Antonio ang pawis mula sa kanyang noo, tumingin siya sa mga kulungan na kalahating nalilinis at sumabog. Kamusta nga ba? Siniyasat siya ni Esmeralda ng tahimik bago nagsalita. Hindi masama pero hindi ka patapos. Hindi patapos. Inulit ni Antonio, hindi makapaniwala, ang frustration ay naramdaman sa kanyang pagkapagod. Nagtrabaho na ako dito ng ilang oras. Ang trabaho sa bukid ay hindi iniintindi kung gaano katagal ka na dito. Ang mahalaga ay matapos. Sagot ni Esmeralda, iniabot ang isang bote ng tubig sa kanya bago magpatuloy sa pagtatrabaho. Pinanood niyang umalis si Esmeralda. Sumabog ang sama ng loob sa katawan ni Antonio. Hindi siya para sa ganitong klase ng walang katapusang pisikal na trabaho, ang araw-araw na paghihirap na malayo sa kanyang dating buhay. Ngunit ngayon, ito ang buhay niya at wala siyang takas. Pagdating ng takip silim, ubos na si Antonio. Ang mga damit niya ay puno ng dumi at ang mga kamay ay sugat. Matapos tapusin ang huling kulungan, bumagsak siya sa pader ng kamalig, lubusang napagod. Lumapit si Esmeralda, may dala ng pagkain, simpleng sandwich at mansanas. Ibinigay niya ang isang platito kay Antonio at umupo sa tabi niya ng tahimik. Ang kanilang tanawin ay umaabot sa tahimik na mga bukirin. Sanay ka rin, mahina niyang sabi. Kumagat si Antonio sa sandwich, ang mga mata ay nagpapakita ng hindi pagkakasunduan. Mahalaga pa ba yon? Sanay ka, tugon ni Esmeralda, ang tono ay tiyak. Ang mga tao ay nakakapag-adjust ng higit pa sa kanilang inaasahan. Kumain sila ng tahimik, ang pagod ng araw ay nagbigay ng mabigat na pakiramdam. Naging tahimik ang bukid. Ang mga hayop ay kalmado at ang mga anino ng gabi ay humahaba.
Nakaramdam si Antonio ng isang hindi inaasahang katahimikan sa mga sandaling iyon, isang matinding kaibahan mula sa kanyang nakasanayang buhay. Ngunit habang ang hangin ay dumadampi sa mga dahon, ang mga alaala ng kanyang dating buhay sa New York ay patuloy na bumangon, isang paalala ng mga bagay na iniwan niya at kung anong mga bagay ang maaaring niyang mabawi kung makakahanap siya ng paraan palabas ng Vermont. Lumipas ang panahon na nagmamarka ng paglipat ni Antonio sa buhay bukid, isang walang katapusang siklo ng maagang paggising, masisipag na araw at pagod na gabi. Sa kabila ng pagtutol, nagsimula siyang madala ng mga ritmo ng buhay sa bukid. Gayunpaman, nanatiling tensyonado ang ugnayan nila ni Esmeralda, limitado sa mahahalagang usapan tungkol sa mga gawain sa bukid. Sa New York, sanay si Antonio sa atensyon, lalo na mula sa mga kababaihan. Ngunit dito, siya ay isa lamang sa mga manggagawa. Ang pagbabago sa kanyang social status mula sa pagiging sentro ng pansin tungo sa isang hindi napapansin na bahagi ng buhay ay marahil isa sa pinakamahirap na pagbabago para sa kanya habang patuloy niyang kinakaharap ang bagong realidad. Isang gabi, matapos ang maraming oras ng pagtatrabaho sa bukirin, naglalakad-lakad si Antonio sa kusina, hindi mapakali sa katahimikan ng bahay. Sa labas, abala si Esmeralda sa kanyang mga gawain sa mga hayop. Pinagmamasdan siya ni Antonio mula sa bintana. Ang mga tiyak na galaw ni Esmeralda ay nakakainis sa kanya sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang kalayaan at lakas ay tila hindi pinapansin ang kanyang presensya, para bang siya ay walang halaga, na pakiramdam niya ay halos nakakasakit. Kumuha si Antonio ng baso ng tubig at sumandal sa counter. Ang mga mata niya ay nakatuon sa papaliwanag na liwanag mula sa labas. Ang lumalaking pagkabigo ay nararamdaman niyang nakakulong, walang luwag na nakikita. Ang buong buhay bukid na ito ay para sana sa isang pansamantalang parusa, isang bagay na akala niya ay kayang tiisin hanggang magbago ang isip ng kanyang ama. Ngunit habang ang mga araw ay naging linggo na walang komunikasyon mula kay Pedro, pakiramdam ni Antonio ay tuluyan na siyang pinabayaan. Nang pumasok si Esmeralda sa kusina, ang pinto ay bahagyang umingit. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay gamit ang isang tela at hindi tinignan si Antonio habang siya ay dumiretso sa lababo. Ang hangin sa paligid ay mabigat ng tensyon, puno ng mga hindi nasasabing sama ng loob. Hindi na kayang tiisin pa ni Antonio ang katahimikang iyon at bumasag siya sa katahimikan ng mas matalim kaysa inaasahan. "Tinatangkilik mo ba ito?" Hindi tinitingnan si Antonio. Sumagot si Esmeralda ng malamig. "Anong ibig mong sabihin?" Hinawakan ni Antonio ang paligid ng kusina at inis na tinanong, "Lahat ng ito, ang pagiging nandito ko, ang walang katuturan na sitwasyon na ito. Natutuwa ka bang makita akong nahihirapan sa bukirin, pinapahiya ang sarili ko araw-araw?" Humarap si Esmeralda kay Antonio. Ang mukha ay hindi mabasa at sumagot siya, "Hindi ko pinili ang sitwasyong ito katulad ng hindi mo rin pinili." "Hindi yun sagot sa tanong ko." Tumaas ang boses ni Antonio, malinaw ang inis. "Simula pa lang tinatrato mo akong parang estranghero. Alam ko na hindi ako bagay sa pagiging magsasaka. Pero hindi ba't may halaga naman ang mga pagsisikap ko?" Huminga ng malalim si Esmeralda at inilapag ang tela sa counter. "Pagsisikap? Isang buwan ka nang nandito at parang inaasahan mong aalis ka bukas. Buong buhay ko na sa bukid na ito. Hindi ito parusa para sa akin, Antonio. Ito ang bahay ko." Napaisip si Antonio sa kanyang mga sinabi, na-realize niyang hindi nila pareho ang pananaw sa kanilang sitwasyon. Para sa kanya, ito ay isang pansamantalang pagkakulong. Para kay Esmeralda, ito ang pundasyon ng kanyang buhay. "Hindi ko kailanman gustong mapunta rito," aminin niya. Hinahaplos ang kanyang buhok na puno ng inis. "Wala sa lahat ng ito ang may kahulugan para sa akin."
Tumigas ang tindig ni Esmeralda. Maaaring hindi ito makatarungan para sa iyo, pero nandyan ka na, at kung magtatagal ka, tigilan mong asahan na ang mundo ay aakma sa iyo. Wala ni isa dito ang mag-aalaga sa iyo. Tumindi muli ang frustration ni Antonio. Hindi ako naghahanap ng pag-aalaga, pero hindi ko sanay na hindi pansinin. Bahagyang nag-soften ang ekspresyon ni Esmeralda. Hindi kita iniiwasan, Antonio. Tinuturing kita bilang isang adult na kailangang matuto. Gusto ko bang purihin ka sa bawat maliit na gawain? Hindi ganun ang buhay. Kahit na naapakan ng pride ni Antonio, napansin niya ang katotohanan sa mga salita ni Esmeralda. Palagi siyang binibigyan ng papuri sa mga maliit na pagsisikap mula sa mga tao sa paligid niya. Dito, ang mga tagumpay ay pinaghihirapan at si Esmeralda ay hindi isang tao na magbibigay ng walang saysay na papuri. Tinutulungan ko naman, ulit niyang sinabi, ngunit ngayon ay may mas malumanay na tono. Pinagmamasdan siya ni Esmeralda ng maayos bago tumango. Nakikita ko iyon, ngunit ang simpleng pagsubok lang ay hindi sapat. Kailangan mong magbigay ng tunay na pagsusumikap. Gusto mong maging nandito, hindi lang basta maghintay hanggang makaalis ka. Tumingin si Antonio sa malayo, iniisip ang kanyang hindi pagkakaroon ng kagustuhan na bumalik sa dati niyang buhay sa New York, kung saan lahat ay madali. Sa isang paraan, ang buhay na iyon ay hindi na ganun kaakit-akit kahit na hindi pa siya handang tanggapin ang bagong realidad. Siguro ang oras na lang ang magsasabi, sabi niya ng mahina, higit para sa kanyang sarili kaysa kay Esmeralda. Nagpatuloy si Esmeralda sa kanyang mga gawain, iniwan ang pag-uusap ngunit hindi ang hindi mabanggit na tensyon. Nanatili si Antonio sa kusina, ang katahimikan ay bumabalot sa kanya muli. Pakiramdam niya ay higit na wala sa kontrol at walang lakas kumpara sa dati, marahil ito ang layunin ng kanyang ama mula sa simula. Habang bumalik si Antonio sa kanyang simpleng kwarto, isang patuloy na pakiramdam ng pagkabigo ang sumunod sa kanya. Ngunit sa ilalim ng pagkabigong iyon, may bahid ng isang pakiramdam na parang determinasyon. Habang ang mga araw ay nagsanib at naging magkasunod, isang banayad na pagbabago ang nagsimulang sumanib sa kanyang araw-araw na gawain. Hindi pa rin niya nais ang mga maagang paggising, ang nakakapagod na trabaho, at ang matinding araw ng tag-init na tila pinarurusahan siya ng walang awa. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na buhay sa bukid, nagsimula niyang pahalagahan ang maliliit na detalye, ang malalim na katahimikan ng mga umaga bago magising ang buong mundo. Sa gitna ng abala at ingay ng New York, ang kanyang mga umaga ay laging tinatablan ng tunog ng trapiko, hindi matigil na tunog ng telepono at ang mabilis na takbo ng mga tao. Dito ang tanging mga tunog na naririnig ay ang banayad na huni ng mga puno, ang malalayong tinig ng mga manok, at ang nakakapagpakalma na simoy ng hangin sa mga bukirin. Noong una, tila masyadong malakas ang katahimikan, ngunit unti-unti itong naging isang pinagmumulan ng kapayapaan para sa kanya. Kahit na pakiramdam niya ay isang estranghero, may mga sandali sa bukid, lalo na tuwing maghapon, na naramdaman ni Antonio na siya ay konektado sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay naguguluhan siya. Isang gabi, matapos ang isang masakit na araw ng paglilipat ng dayami, umupo siya sa mga hagdang bato ng porch. Ang mga mata ay nakatutok sa mga bukirin. Si Esmeralda ay abala sa pag-aalaga ng mga manok. Ang kanyang silweta ay matatagpuan laban sa lumulubog na kalangitan. Habang pinagmamasdan ang kanyang kahusayan at pokus, hindi maiiwasan ni Antonio na makaramdam ng respeto sa kanya. Pamamahalaan ni Esmeralda ang bukid na may likas na kasanayan at determinasyon. Nang mapansin ni Esmeralda ang kanyang titig at lumapit, imbis na umiwas, sumama siya kay Antonio sa mga hagdang bato.
tahimik na naupo sa tabi niya. Nagkaroon sila ng isang sandaling tahimik na kapwa na sinasamahan lamang ng mga tunog ng kalikasan na dahan-dahang tumutok sa gabi. "Nag-i-improve ka." Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Esmeralda. Ang tono ay may bahid ng pagkilala. Nagulat si Antonio sa kanyang sinabi, kaya sumagot siya ng naguguluhan. "Sa anong bagay?" Pagpapalit ng dumi ng hayop, isang malumanay na ngiti ang bahagyang nagpakita sa matigas na mukha ni Esmeralda. "Sa lahat ng bagay, malayo ka na sa pagiging hindi sanay kaysa nung dumating ka," dagdag ni Esmeralda. Tumawa si Antonio. Salamat. Yan siguro ang pinakamabait na bagay na sinabi mo sa akin mula nang dumating ako dito." Si Esmeralda ay umangkop sa railing ng porch. Ang mga mata ay nakatutok sa abot tanaw, hindi agad sumagot. "Hindi madali ang buhay na ito," patuloy ni Antonio. "Ang pamamahala ng bukid ay nangangailangan ng lahat ng meron ka. Nakita ko na ang ibang tao na hindi kinaya ang bigat ng responsibilidad." Habang pinagmamasdan siya, naramdaman ni Antonio ang isang tono ng pagod sa boses ni Esmeralda. Hindi ng kahinaan, kundi ng pagod mula sa matagal ng mga responsibilidad na siya lamang ang nagdadala. "Hindi ko maisip kung paano mo kayang pamahalaan ito," tahimik na inamin ni Antonio. "Nahihirapan na nga akong magtulungan at ikaw parang ang dali lang." Nilingon siya ni Esmeralda at bahagyang umiling. "Hindi madali, pero mahalaga. Kung hindi ko pinuhunan ang aking lakas, babagsak ang bukid. Iniwan ito sa akin ng aking ama at ayaw ko itong pabayaan." Nararamdaman ni Antonio ang isang malalim na koneksyon sa mga salitang iyon. Hindi lang basta negosyo ang tinitingnan ni Esmeralda sa bukid. Ito ang kanyang pamana, isang mahalagang ugnayan sa kanyang nakaraan at isang bahagi ng kanyang pagkatao. "Hindi ko naranasan yan," hindi sinasadyang sinabi ni Antonio. "Ang pakiramdam ng layunin. Lumaki ako na akala ko'y pinili akong ipagpatuloy ang trabaho ng ama ko. Pero sa totoo lang, wala ni isa sa mga iyon ang nakakaakit sa akin. Laging inaasahan lang iyon sa akin." Tumingin si Esmeralda sa kanya. Ang kanyang mga mukha ay humupa at nag-soften. "Baka ito na ang pagkakataon mo upang matuklasan ang isang bagay na talagang magbibigay ng halaga sa iyo." Tahimik na nanatili si Antonio ng ilang sandali. Hindi siya sigurado kung ano ang mga bagay na pinapahalagahan niya. Ang buhay niya sa New York ay nakatuntong sa pagpapakita ng mga hitsura, pagpapalago ng yaman at pag-akyat sa mga hagdang panlipunan. Wala sa mga iyon ang talagang nakapagpasaya sa kanya. Ngunit dito sa bukid, sa kabila ng mga pagsubok at pagiging malayo sa lahat, nararamdaman niya ang koneksyon sa isang bagay na totoo. Mahirap ang trabaho at agad-agad ang mga resulta. Wala itong glamour, ngunit nagpapakita ito ng taos pusong layunin. "Hindi ko pa alam," aminin ni Antonio matapos mag-isip. "Nasa proseso pa ako ng pagtuklas." Tumango si Esmeralda, naiintindihan ang kanyang pag-aalinlangan. Tumayo siya at tinapik ang alikabok sa kanyang jeans. "Makikita natin sa paglipas ng panahon. Sa ngayon may trabaho pa tayong gagawin bukas." Pinanood ni Antonio si Esmeralda habang bumalik siya sa loob ng bahay. Iniwan siya upang mag-isip sa porch. Ang langit ng gabi ay naging madilim na navy habang ang mga bituin ay nagsimulang magningning. Nagtigil siya doon, iniisip ang mga sinabi ni Esmeralda tungkol sa paghahanap ng isang makulay na layunin. Ang konsepto ay simple, ngunit patuloy itong pumipitik sa kanya. Baka tama si Esmeralda. Baka ito na ang pagkakataon niya upang maghanap ng tunay at makulay na layunin. Ngunit ang mga iniisip na iyon ay nakakatakot sa kanya. Matapos magtago sa likod ng isang panlabas na pagkakaroon at pribilehiyo ng matagal, nagdududa siya sa kanyang kakayahan na maging ibang tao.
Habang ang gabi ay lumalim, nag-angat si Antonio at pumasok sa bahay. Ang katahimikan ng bukid ay bumabalot sa kanya na parang isang maaliwalas na sapantaha. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang linggo, nakaramdam siya ng isang pakiramdam ng pagdapo ng espiritu. Marahil handa na siyang magsimula muli. Sa mga sumunod na araw, nakapag-adjust na si Antonio sa isang bagong ritmo sa bukid. Kahit na malayo pa siya sa pagiging eksperto, ang kanyang pananaw ay nagbago. Hindi na siya nagtatamasa, sa halip ay tinitingnan niya ang bawat araw ng may bagong determinasyon. Kahit na ang kanyang mga kamay ay basag at ang kanyang katawan ay masakit sa mga bagong paraan, ang unang pagkabigla ay humupa na. Isang maagang umaga, habang ang liwanag ng araw ay sumisikat, natagpuan ni Antonio ang sarili sa labas. Hinihintay ang mga tagubilin ni Esmeralda para sa araw. Hindi niya matukoy kung kailan, ngunit sa isang punto, nawala na ang takot niya sa mga umaga. Ang katahimikan bago sumikat ang araw, kasama ang malumanay na hangin at ang mga mahinang sigaw ng buhay bukid, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Esmeralda. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mababasa gaya ng dati. Napansin ang kanyang maagang paglabas, ngunit nanatiling tahimik. Magkasama nilang nilakad patungo sa kamalig. Ngayon, tuturuan kita kung paano alagaan ang mga kabayo, anunsyo ni Esmeralda habang sila ay papalapit sa mga stables. Mas marami pa kaysa sa pagpapakain at paglilinis. Kailangan mong matutunan kung paano talagang pangalagaan sila. Si Antonio ay tumango, bagamat hindi sigurado tungkol sa mga detalye ng pag-aalaga sa kabayo. Bagamat nakakita na siya ng mga kabayo sa mga marangyang kaganapan at mga karerahan, hindi pa siya nakipag-ugnayan ng malapitan sa isa at lalong hindi siya nag-alaga ng isa. Gayunpaman sumunod siya kay Esmeralda, papasok sa kamalig na may tiwala sa sarili na hindi niya talaga nararamdaman. Lumapit si Esmeralda sa isang mataas na kabayong bay. Ang mayaman na kayumangging balahibo nito ay kumikislap sa sinag ng umaga. Ito si Ronnie, pagpapakilala niya, hinahaplos ang lieg ng kabayo ng malumanay. Isa siya sa mga mas matatandang kabayo namin pero malakas at maaasahan pa rin. Tumayo si Antonio sa gilid ng kaunting kahihiyan. Pinagmamasdan si Esmeralda habang ipinapakita ang tamang paraan ng pagsusuklay ng kabayo. Binibigyang diin ang pangangailangang tingnan kung may mga sugat o paltos. Ipinasa niya ang suklay kay Antonio. "Turn mo na, Aniya." Nag-aalangan tinanggap ni Antonio ang suklay at lumapit kay Ronnie. Bahagyang gumalaw ang kabayo, tinitingnan siya ng tahimik na may kuryosidad. Malasakit na naalala ni Antonio ang laki at lakas ng hayop na parang natatakot na baka magalit si Ronnie dahil sa kanyang kawalan ng karanasan. Ngunit nanatiling kalmado ang kabayo, pinapayagan si Antonio na magsimula ng pagsusuklay. Dahan-dahang nahanap ni Antonio ang kanyang ritmo, ang mga hampas ng suklay ay naging maayos habang siya ay naging mas tiwala. Pinagmamasdan siya ni Esmeralda sandali bago lumapit sa isa pang kabayo. Iniwan siyang magpatuloy ng mag-isa. Habang nag-aalaga kay Ronnie, nakaramdam si Antonio ng hindi inaasahang koneksyon. Ang gawain ay kalmado at sistematiko na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kakayahan na hindi pa niya nararamdaman noon. Matapos tapusin si Ronnie, bumalik si Esmeralda upang suriin ang kanyang ginawa. "Hindi masama," sabi niya, mayroong tapat na tono sa kanyang boses na wala ni anumang pangungutya. "Nakukuha mo na." Nakaramdam si Antonio ng isang kislap ng pagmamataas sa kanyang papuri. Isang maliit na tagumpay, ngunit mahalaga dahil ito ang unang direktang pagkilala sa kanyang pagbuti nang walang anumang nakatagong kritisismo o pang-iinsulto. Baka nagsisimula na siyang makuha ang respeto ni Esmeralda. Nagpatuloy ang araw na may mga gawain. Tinuruan siya ni Esmeralda ng iba't ibang aspeto ng pangangasiwa ng farm.
mula sa pag-aayos ng bakod hanggang sa tamang paraan ng pagpapakain at pag-inom ng mga hayop, at pati na kung paano patakbuhin ang matagal nang hindi ginagamit na traktora sa tabi ng kamalig. Bagamat malayo pa siya sa pagiging bihasa sa mga bagong hamon, siya ay umuunlad, bagamat mabagal. Pagtanghali, siya ay pagod at masakit ang katawan ngunit hindi nalungkot. Sa halip, nakaramdam siya ng isang maliit ngunit makabuluhang pakiramdam ng tagumpay. Pagkatapos nilang tapusin ang kanilang gawain, ibinigay ni Esmeralda kay Antonio ang isang timba ng tubig na tinuturo ang kamalig. "Ikaw na ang responsable sa mga kabayo ngayon," matigas niyang sinabi. "Alagaan mo sila tuwing umaga at gabi." Nabigla si Antonio sa kanyang tiwala. "Pinagkakatiwalaan mo na ba ako dito?" Bumuntong hininga si Esmeralda. "Ipinakita mo na kaya mong pamahalaan. Kung magkamali ka, malalaman natin agad." Hindi ito isang masigasig na pag-apruba, ngunit nakaramdam si Antonio ng isang agos ng kasiyahan. Pinagkakatiwalaan siya ni Esmeralda ng isang mahalagang tungkulin, isa na mahalaga sa operasyon ng farm. Ang kanyang papel ay hindi na tungkol sa mga panlabas na anyo o mababaw na gawain. Tunay siyang nag-aambag. Gabi, habang si Antonio ay nahiga sa kama, iniisip ang mga karanasan sa araw na iyon. Ang pisikal na trabaho ay mas mahirap kaysa sa anumang naranasan niya sa New York, ngunit ito ay naramdaman na tama. Walang kislap ng karangyaan ng trabaho, ngunit mayroon itong makatotohanan, tapat na kalidad na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Hindi niya natanto kung kailan, ngunit nagbago na ang kanyang pananaw sa farm mula sa paghahanap ng paraan palabas patungo sa posibleng paghahanap ng isang bagay na mahalaga dito. Isang pag-iisip na masyado pang bata upang ganap na yakapin, ngunit patuloy na nanatili habang siya ay dahan-dahang natutulog. Kinabukasan, isang bagyo ang biglang sumik. Ang umaga ay maulap, ngunit pagsapit ng tanghali, ang malalakas na hangin ay tinatangay ang mga puno at ang malakas na ulan ay nagsimulang bumagsak. Mabilis na ginugulo ang mga bukirin. Ilabas ang mga hayop. Sigaw ni Esmeralda sa itaas ng alon ng hangin. Ang kanyang imahe ay malabo ng ulan habang dumadaan. Sumunod si Antonio ng mabilis. Ang lupa sa ilalim niya ay nagiging mas madulas habang siya ay gumagalaw. Ang hangin ay puno ng amoy ng lupa na basang-basa ng ulan at ang malalayong kulog na nagmarka ng isang dramatikong pagtatapos ng kanyang mga kamakailang pagninilay. Sa loob ng kamalig, ang mga kabayo ay nagmumurang naghihingal habang naramdaman nila ang lumalalang bagyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Antonio na sumama kay Esmeralda sa pagsara ng mga pintuan ng kamalig at siguraduhing ligtas ang mga hayop. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso, pinapalakas ng adrenalina na dumadaloy habang ang hangin ay pumapalo sa istruktura na nagiging sanhi ng mga lumang kahoy na magkakrikri. Lahat ba sila ay nakapasok na? Tanong ni Antonio. Ang boses ay humihingal habang pinapahid ang ulan mula sa kanyang mukha. Si Esmeralda, ang ekspresyon ay puno ng alala, ay tumango. "Kailangan nating tingnan ang mga bakod. Kung may mga nabuwal sa bagyo, makakalabas ang mga hayop." Walang sinabi, tumakbo sila pabalik sa gitna ng unos. Ang ulan ay sumasakit sa kanilang balat habang sila ay tumungo sa bakod sa malayong bahagi ng bukirin. Mahirap ang visibility. Ang ulan ay binubura ang pananaw ni Antonio, ngunit si Esmeralda ay tiwala. Ang kanyang pamilyaridad sa teritoryo ay naggabay sa kanila. Pagdating nila sa bakod, nakita nilang ang ilang bahagi nito ay nakatirik na mabagsik. Ang walang tigil na hangin ay nagbabantang magpatumba sa mga ito sa bawat saglit.
Kailangan nating palakasin ito, sigaw ni Esmeralda sa ibabaw ng ingay ng hangin. Halos nawala ang kanyang boses. Nagmadali si Antonio papunta sa kalapit na kubo upang kumuha ng martilyo at mga pako. Ang mga kamay ay nanginginig habang nagtatrabaho upang ayusin ang mga poste ng bakod. Ang ulan ay dumaan sa bawat patong ng kanyang damit, nilalamig siya hanggang buto at ginugulo ang gawain. Sa kanyang tabi, si Esmeralda ay mabilis na gumagalaw. Ang kanyang kahusayan ay hindi nababawasan ng bagyo. Nagtrabaho sila ng tahimik, ang kagyat ng gawain ay walang puwang para sa pag-uusap. Bawat hampas ng martilyo ay isang pagtakbo laban sa lumalalang panahon. Sa huli, natiyak nila ang huling panel, parehong hingal at basang-basa. Ngunit magaan ang pakiramdam dahil nanatili ang bakod at protektado ang mga hayop. Pagtingin kay Esmeralda, nakita ni Antonio ang kanyang tibay na nakalarawan sa matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Sa kabila ng putik at ulan na dumidikit sa kanyang mukha, hindi na pinsala ang kanyang espiritu. Nakita nila ang isa't isa, nagsanib na sa kanilang pinagsamang pagsusumikap. Isang simpleng kilos, ngunit malalim ang ibig sabihin. Tinagpo nila ang galit ng bagyo ng magkasama. Balik na tayo sa loob, suhestyon ni Esmeralda. Ang boses ay magaspang mula sa hangin. Wala tayong silbi sa farm kung magkakasakit tayo. Bumalik sila sa farmhouse. Ang bagyo ay patuloy pa rin. Sa loob, ang kaibahan ay matindi. Ang init ng bahay ay yumakap sa kanila matapos ang lamig ng kaguluhan sa labas. Tumayo sila na basang-basa sa pasilyo, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pagkapagod. Salamat, mahinang sinabi ni Esmeralda, binasag ang katahimikan sa pagtulong. Tumango si Antonio habang pinapalakas ang kanyang hininga. Wala akong masyadong pagpipilian, hindi ba? Ang kanyang maliit na ngiti, isa sa mga bihirang ngiti mula nang dumating siya, ay nagsimulang magpakita ng patuloy na respeto sa isa't isa. Mag-aapoy ako, inaalok niya ng hindi inaasahan. Napagtanto na ang kanyang oras sa farm ay nagbigay sa kanya ng mas maraming kasanayan at kumpiyansa kaysa sa kanyang inaasahan. Habang sinisindihan ni Antonio ang apoy sa sala, ang bagyo ay patuloy na rumaragasa sa mga bintana. Ang tindi nito ay naging malupit na likuran sa pag-init ng apoy. Nagtahimik sila, ang komportabling katahimikan ay nagpapakita ng lumalalim nilang pamilyaridad. Ganon din nang mamatay ang ama ko. Bigla ni Esmeralda ibinahagi, ang boses niya ay isang mahinang tunog laban sa sigaw ng apoy. Tumingin si Antonio sa kanya, nagulat sa personal na pagbubukas. Isang bagyo, ibig ko sabihin, tinangay nito ang lahat ng dito, katulad ng nangyari ngayon. Nawala ang kalahating mga pananim noong taon na iyon. Nag-atubili si Antonio, hindi sigurado kung paano tutugon. Napagtanto niyang kakaunti lang ang alam niya tungkol sa nakaraan ni Esmeralda. Ang sarili niyang mga problema ay nakatago sa kanya ang mga kay Esmeralda. Ilang taon ka ng buhay? Maingat niyang tanong. 23, sagot niya, ang mata ay malayo habang pinagmamasdan ng mga apoy. Matagal na siyang may sakit pero parang bigla pa rin. Isang minuto nandyan siya, tapos sandali lang, wala na. Tapos ako na lang ang tumangkilik ng farm. Ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin na naglalarawan ng tibay at kalungkutan, isang pasanin na kanyang pinasan mag-isa hanggang ngayon. Naramdaman ni Antonio ang bagong lalim ng kanilang koneksyon, mas naintindihan ang lakas na kailangan upang mapanatili hindi lang ang farm, kundi ang sarili sa kabila ng ganoong kalungkutan. Si Antonio ay humiga ng bahagya, nag-iisip tungkol sa mga sinabi ni Esmeralda. Laging nakita niya ang farm bilang isang pasanin, isang obligasyon na ipinasa sa kanya ng kanyang ama. Ngunit para kay Esmeralda, ito ay kumakatawan sa kanyang pamana, ang tungkuling dapat niyang panatilihin.
Siya ay naghirap mag-isa upang mapanatili ito. Ang kanyang determinasyon lamang ang nagpanatili nito. Hindi ko naisip ang tahimik na pag-amin ni Antonio. Naging abala ako sa aking galit sa lugar na ito na hindi ko naisip ang kahalagahan nito sa iyo. Tumingin si Esmeralda sa kanya ng may malumanay at maunawang ekspresyon. Hindi ko inaasahan na maiintindihan mo, tugon niya ng malumanay, ngunit matatag. Hindi mo pinili na dumaan dito, ngunit hindi ibig sabihin na hindi mo ito matutunang pahalagahan. Isang tahimik na sandali ang dumaan sa pagitan nila habang pinoproseso ni Antonio ang epekto ng sinabi ni Esmeralda. Nahanap niya ang sarili na walang masabi, pinipilit magpaliwanag sa halo-halong emosyon. Ngunit ang naging malinaw ay isang banayad ngunit makulay na pagbabago sa kanilang relasyon. Nagsimula niyang makita si Esmeralda hindi lang bilang isang babaeng pinilit siyang pakasalan, kundi bilang isang matatag na individual na nagtanggol sa sarili at sa kanyang lugar. Sa unang pagkakataon, naiisip niyang baka kaya rin niyang magtayo ng isang bagay na may halaga. Sa mga araw na sumunod sa bagyo, isang tahimik na katahimikan ang bumaba sa kanila. Ang amoy ng sariwang ulan ay nanatili. Ang mga bukirin ay basa, ngunit sila at ang farm ay nakayanan ng pagsubok. Para kay Antonio, ang bagyo ay nagbago sa kanyang pananaw tungkol sa matinding trabaho sa farm. Habang ang araw-araw na pagod ay nagpapatuloy at ang kanyang lugar sa bagong buhay ay nanatiling hindi tiyak, naramdaman niyang may umuusbong na tibay sa loob niya. Pagkatapos dumating ang tawag mula sa kanyang ama, mahigit 2 buwan na mula nang huling nakipag-ugnayan si Pedro sa kanya. Mula nang ipadala si Antonio sa Vermont na parang pinaparusahan ng isang bata. Inaasahan niyang magkakaroon ng mas maagang follow-up, ngunit nanatiling malayo ang kanyang ama hanggang ngayon. Nang sagutin niya ang telepono at si Esmeralda ay makikita mula sa bintana ng kusina, ang boses ni Pedro ay dumating. Walang anumang pag-warm up, puro negosyo. Antonio, simula ni Pedro, hindi na nagbigay ng paunang bati. Kamusta ang buhay sa farm? Nabigla si Antonio, nag-atubili saglit. Ayos lang, sagot niya ng maingat. Bakit ka tumawag, Dad? Isang nakakabahalang katahimikan ang sumunod. Alam na ni Antonio kung ano ang ibig sabihin. Laging may plano ang kanyang ama, laging isang hakbang na nauuna, at ang katahimikan ay may malalim na layunin. May inaalok akong pagkakataon, ibinunyag ni Pedro. Ang tono ay mahinahon. Matagal ka nang nandyan, panahon na para bumalik ka. Pabilis ang tibok ng puso ni Antonio. Inaasahan na niya ang pagkakataong ito, ngunit ngayon ay nararamdaman ang isang hindi inaasahang pagtutol. Pinagmamasdan niya si Esmeralda na nagtatrabaho sa bukirin, ang kanyang anino laban sa kalangitan ng hapon. Ano ang inaalok mo? Tanong ni Antonio ng mabigat, may duda sa layunin ng kanyang ama. Ipinakita mong kaya mong hawakan ang responsibilidad dahil hindi ka naman talagang nabigo. Handang-handa na akong ibalik ka sa kumpanya, ngunit may mga kondisyon, paliwanag ni Pedro. Anong mga kondisyon? Matigas ang tono ni Antonio, naghihinala sa masamang balita. Babalik ka sa New York, tatanggap ka ng posisyon sa kumpanya at iiwan mo ang farm. At si Esmeralda, wika ni Pedro, na parang ito'y isang simpleng usapin lang. Hindi ito kailanman meant na permanenteng mangyari, Antonio. Panahon na para umuwi ka. Ang alok ay parang pabigat sa hangin, ipinapakita ang tipikal na mga kondisyon na kasama sa bawat alok mula kay Pedro Gonzales. Walang bagay na tuwid o walang pasanin. Sumakit ang tiyan ni Antonio sa matinding kasimplihan ng alok ng kanyang ama. Ang iniisip ni Pedro na iwanan ng farm at si Esmeralda ay tila napakadali at ganap na walang komplikasyon. Habang hawak ni Antonio ang countertop ng kusina, naramdaman niyang mabigat ang realidad ng mga bagay na maaring iwanan. Ang dating nais niya, ang tumakas mula sa farm,
at ibalik ang kanyang dating buhay, ngayon ay tila puno ng kalituhan. Noong una, hindi niya gusto ang bawat aspeto ng buhay sa farm, ang walang katapusang trabaho, ang kalungkutan, at ang buong kapaligiran. Ngunit sa mga nakaraang linggo, nagbago ang kanyang pananaw. Ang farm ay naging isang makulay at makulay na buhay kaysa sa isang parusang ipinataw. At si Esmeralda naging iba na sa kanyang mga mata. Hindi na siya isang kasamang ipinilit sa kanya. Siya ay naging mahalaga, hindi mapapalitan pa nga, at ang simpleng pag-iisip na iiwan siya para sa impersonal at magulo na buhay sa New York ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang lungkot. Hindi ko alam, tahimik na nasabi ni Antonio na nagulat pati ang sarili. Ang tono ni Pedro ay naging matigas. Hindi ito isang suhestyon, Antonio. Ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataon. Huwag maging hangal. Hindi ka nababagay dyan. Bumalik ka at kunin ang iyong nararapat na lugar. Habang tinitingnan si Esmeralda sa bintana, nakaramdam si Antonio ng kalituhan. Ito na ang pagkakataon niyang ibalik ang dati niyang buhay ng kasaganahan at impluensya. Ngunit, ano ang magiging kapalit? Kaya ba niyang talikuran ng farm si Esmeralda at ang nabubuong buhay nila? Kailangan kong mag-isip, sagot niya. Ang boses ay pilit na nagpapakita ng pagsisisi. Ang sumunod na katahimikan ni Pedro ay nakakatakot. Huwag masyadong matagal, sagot niya ng malamig. Wala kang lahat ng oras sa mundo. Natapos ang tawag at iniwan si Antonio na mag-isa sa kusina, nagtatalo sa bigat ng desisyon mula sa huling utos ng kanyang ama. Pagkagising sa umaga, naramdaman ni Antonio ang pakiramdam ng hindi pagkatanggap. Ang alok ng kanyang ama ay humadlang sa bawat galaw niya, parang isang mabigat na ulap na nagpapaisip sa kanya kung ito ba ay isa na namang pagsubok na manipulatibong ginawa ni Pedro. Ngunit ngayon, ang mga pusta ay napakalaki. Habang abala sa mga gawain, ang mga iniisip ni Antonio ay nanatili kay Esmeralda, ang farm, at ang buhay na matagal niyang inaasam sa New York. Isang buhay na ganap na naiiba kaysa sa buhay na nagsimula niyang pahalagahan dito. Ang dikotomiya ng dalawa niyang realidad ay matindi at ang hinihingi ng ama niyang pumili ay tila mabigat at malupit. Ngayong gabi, hindi na matagal na iwasan ang usapan. Nahanap ni Antonio si Esmeralda sa living room. Ang apoy ay nagpapalabas ng maliliit na anino habang siya ay nagbabasa. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Antonio. Ang boses ay tense. Ipinatong ni Esmeralda ang kanyang libro. Ang mukha ay seryoso ngunit kalmado. Anong nangyayari? Huminga ng malalim si Antonio at ikinuwento ang tawag mula sa kanyang ama. Tawag ang ginawa ng aking ama kahapon. Binibigyan niya ako ng pagkakataon na makaalis. Ang mukha ni Esmeralda ay nanatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahagyang kababalian. Paraan na makaalis? Nag-aalok siya sa akin ng posisyon sa kumpanya, pabalik sa New York. Ipinaliwanag ni Antonio. Huminto sandali bago ituloy ang pinakamahirap na bahagi ng usapan. Ngunit kapag tinanggap ko ito, kailangang iwan ko ang farm. Iiwan kita. Tumayo si Esmeralda, naglakad papunta sa bintana, ang likod niya kay Antonio habang inaalat ang mga salita niya. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, tanong niya ng malumanay, "Anong gagawin mo?" Naglaro sa buhok ni Antonio, naguguluhan. Hindi ko alam. Hindi ba ito ang hinihintay ko? Bumalik, iwan lahat ng ito. Lumiko si Esmeralda upang tumingin sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot na kalinawan. Talaga? Yun ba talaga ang gusto mo? Ang tanong ng kanyang ama ay umuugong sa katahimikan ng farmhouse. Laging hinabol ni Antonio ang kung ano ang inisip niyang gusto niya. Kayamanan, estado, pagkilala. Ngunit ngayon, sa gitna ng katahimikan ng buhay sa bukirin at ang hindi inaasahang koneksyon kay Esmeralda, naguguluhan siya.
Hindi ko alam, tahimik niyang inamin. Ang lahat ng iniisip kong gusto ko, nagbago. Hindi na ito tama, hindi na pagkatapos ng mga araw ko dito, hindi na pagkatapos makilala ka. Lumuwa pa ang mga mata ni Esmeralda, naglalarawan ng isang sinag ng pag-asa na nahalo sa kanyang unang pag-aalinlangan. Marahil nga ay nagbago ka na. Baka ang lugar na ito, ang bagong buhay na ito, ay naging higit pa sa isang parusa sa iyo. Habang tinitingnan niya siya na iluminado ng kumikislap na liwanag ng apoy, nakita ni Antonio ang lakas na palaging nagbigay kahulugan kay Esmeralda. Ngunit ngayon, naramdaman din niya ang kanyang kahinaan, ang tahimik na takot kung pipiliin ba niyang manatili o umalis. Bigla, ang pagpili na tila mahirap gawin ay parang naging abot kamay. Mahinahon niyang hinawakan ang kamay ni Esmeralda. Ayokong umalis, Esmeralda. Hindi ko kayang bumalik sa New York at magkunwari na wala namang halaga ang lahat ng ito na hindi ka mahalaga, ang kanyang pag-amin. Isang panginginig ang dumaan kay Esmeralda, ang kanyang boses ay naputol. Ibig mong sabihin, mananatili ako, ang sabi ni Antonio. Pinutol ang kanyang mga salita. Ang tinig ay puno ng pagnanasa. Gusto kong manatili dito, kasama ka. Tinitigan siya ni Esmeralda. Ang kalituhan at pag-asa ay naglalaban sa kanyang mga mata. Nang magsimulang magbukas ang kanyang isipan, unti-unting lumabas ang isang ngiti sa kanyang labi. Maingat ngunit tapat. Sigurado ka? Tuwirang sigurado, ang sagot ni Antonio. Hinila siya papalapit. Wala na akong mas tiyak na naramdaman sa buhay ko. Lumiit ang ngiti ni Esmeralda. Ang mga mata ay naglalabas ng init na matagal nang naitatago. Nagyakap sila nang saglit na tinanggal ang mga pasanin ng desisyon mula sa mga balikat ni Antonio. Nang tawagan siya ni Pedro kinabukasan, naramdaman ni Antonio ang kanyang bagong linaw sa kanyang boses. Nagdesisyon na ako, sabi niya nang may kumpiyansa. Tahimik ang linya at si Pedro ay nag-aabsorb ng balita. At mananatili ako dito, dagdag pa ni Antonio. Bawat salita ay naglalabas ng higit pang kalayaan. Hindi na ako babalik sa New York, ni sa kumpanya, ni sa buhay na dati kong kilala. Mananatili ako sa farm. Matapos ang ilang saglit, naging malamig ang tono ni Pedro. Pinapabayaan mo ang lahat, Antonio, para sa ano? Sa farm? Sa isang babaeng halos hindi mo kilala? Kalokohan ito. Nanatiling matatag ang desisyon ni Antonio kahit na kinagat ang panga. Baka mali, pero akin ang desisyong ito. Tahimik si Pedro at kitang-kita ang kanyang pagkadismaya. Kung gagawin mo ito, mag-isa ka, walang suportang pinansyal, wala. Ang kanyang boses ay malamig na babala. Tinanggap ni Antonio ang realidad ng utos ng kanyang ama. Naramdaman ang pagsabog ng pagtatangi na may kasamang desisyon. Ayos lang, sagot niya ng tahimik. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Antonio ang tunay na kalayaan. Nang matapos ang tawag, ang isang malalim na kapayapaan ay bumalot sa kanya, isang matinding kaibahan sa marangyang buhay at kontrol na kanyang iniwan. Ngayon may bago siyang nahanap, mas totoo, mas makatotohanan. Pumunta siya sa porch, ang tanawin ng kanayunan ay ginugol ng gintong liwanag ng hapon. Si Esmeralda ay makikita sa malayo, ang presensya niya ay nakakapagbigay ng kapanatagan at tama. Bigla, isang makintab na itim na kotse ang sumabog sa tanawin ng bukirin. Ang pinagmulan ng lungsod ay sumasalungat sa rustik na kapaligiran. Lumabas si Pedro Gonzales mula sa sasakyan, maayos at out of place sa gitna ng putik at mga bukirin. Ang kanyang pagdating ay nakakabigla, isang hindi inaasahang paalala ng buhay na tinanggihan ni Antonio. Sumunod si Esmeralda kay Antonio, ang kanyang lakad ay nagdududa ngunit matatag. Ano ang ginagawa mo dito? Tinanong ni Antonio ang kanyang ama, ang boses ay halo ng pagtatanggol at pagkamangha. Pinagmasdan ni Pedro ang eksena ng may pagdududa.
Kailangan kong makita ito para sa aking sarili upang maunawaan kung ano ang makakapagpabalik sa anak ko sa lahat ng itinayo ko. Tumaas ang pagkabigo ni Antonio. Hindi ako nag-abandon na ng kahit ano. Nagtatayo ako ng sarili kong landas, isang bagay na hindi mo pinayagan. Bumuntong hininga si Pedro, tinatanggihan ang mga desisyon ni Antonio. Ito na ang tinatawag mong paggawa ng sariling buhay. Itinatapon mo ang iyong potensyal para sa isang pantasya, para sa isang babae, para sa isang buhay na hindi mo kayang tanggapin. Si Esmeralda na nakatayo sa tabi ni Antonio ay tumingin kay Pedro nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang suporta ay nagbigay kay Antonio ng pride. Hindi lang ito pagsuway, sagot ni Antonio ng mahinahon. Ito ay tungkol sa pagpili ng isang makulay, isang tunay na bagay. Magkasama silang nakatayo laban kay Pedro, nagkaisa at matatag, handa na ipagtanggol ang kanilang desisyon at ang buhay na nais nilang itaguyod. Lumalaki ang panunuyan ni Pedro, ang malamig na tingin ay lumilipat mula kay Antonio patungong Esmeralda. Iniisip mo bang ito ay tunay? Hindi mo alam ang mga totoong pangyayari. Ang tibok ng puso ni Antonio ay pabilis, may pakiramdam ng pagkabalisa. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan ni Pedro si Esmeralda at pagkatapos ay bumalik kay Antonio, ang mga mata ay matalim tulad ng yelo. Ang kasal, iniisip mo bang ako ang nagayos nito? Iniisip mo bang ako ang nagplano? Isang halo ng kalituhan at pag-aalala ang gumugulo kay Antonio. Anong ibig mong sabihin? Pumikit si Pedro. Ang mukha ay hindi mabasa ngunit may nakakatakot na kayabangan. Si Esmeralda ang unang lumapit sa akin. Desperada siya. Ang farm ay malapit ng bumagsak. Ipinanukala niya ang kasal na ito, handang gawin ang lahat upang mailigtas ang lupa. Nakita ko lang ang pagkakataon upang turuan ka ng isang matinding aral. Ang revelation na ito ay tumama kay Antonio tulad ng isang malakas na palo. Agad na tiningnan si Esmeralda. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagtataksil. Totoo ba ito? Maputla ngunit matatag. Hindi iniiwasan ni Esmeralda ang mga mata ni Antonio. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Oo, totoo. Lumapit ako kay iyong ama dahil wala na akong ibang pagpipilian. Nanganganib ang farm at hindi ko kayang makita itong bumagsak. Ginawa ko ang kinakailangan upang mabuhay. Ang mga emosyon ni Antonio ay magkasamang nasaktan at nagalit. Inisip niya na si Pedro ang puppeteer na minamanipula ang kanilang mga kapalaran. Ang bagong katotohanan na si Esmeralda ay may papel sa kanilang ipinilit na kasal ay winasak ang kanyang dating pagkakaintindi. Dapat sinabi mo sa akin na sabi niya, ang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Ang mga mata ni Esmeralda ay kumikislap ng panghihinayang, ngunit matatag siya sa kanyang posisyon. Gusto ko sanang sabihin sa iyo, pero natakot ako na baka umalis ka at ang lahat ay mawawala. Nais ko na sana sa paglipas ng panahon magbago ang mga bagay. Pinagmamasdan ni Pedro ang palabas ng drama, ang kasiyahan ay malinaw. Tingnan mo, Antonio, hindi ito tungkol sa pagmamahal o bagong simula. Palaging tungkol ito sa kaligtasan, tulad ng lahat ng iba. Habang tinitingnan si Pedro, bumangon ang galit ni Antonio. Hindi mo kayang kunin ang moral na mataas na posisyon. Ipinilit mo akong mapunta sa sitwasyong ito. Alam na alam mong ganito ang magiging resulta. Wala kang pakialam sa akin. Ang kasiyahan ni Pedro ay nawala at naging matigas na pangungutya. Sinusubukan kong iligtas ka mula sa iyong sariling pagkabata, Antonio. Palagi kang masyadong idealistiko, hinahabol ang mga ilusyon. Inaasahan ko na magiging isang wake-up call ito.
Lumapit si Antonio, ipinakita ang bagong lakas. Maaaring nagsimula ako dito dahil sa iyong mga pakana, ngunit pinili kong manatili sa sarili kong mga termino. At ngayon, pinipili kong magpatuloy dito kahit wala ang iyong pag-apruba. Ang boses ni Pedro ay matalim, isang malinaw na pagbabanta. Isa kang gumagawa ng isang malaking pagkakamali. Baka, sagot ni Antonio, mas matatag kaysa dati, ngunit ang pagkakamali kong ito ay sa akin upang gawin. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba, puno ng tensyon. Ang galit ni Pedro ay kitang-kita, talo ng pagtutol ng anak. Walang ibang salita, bumaling siya at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang makina ay umandar at sa ilang sandali, siya ay naging isang ulap ng alikabok sa abot tanaw. Lumingon si Antonio kay Esmeralda. Ang boses niya ay mas malambot, ngunit puno pa rin ng damdamin. Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan ng katotohanan? Ang mga mata ni Esmeralda, puno ng kalungkutan at takot, ay tumingin sa kanya. Natakot ako na baka ang pag-alam ng katotohanan ay magtulak sa iyo palayo. Hindi ko kayang mawalan ka rin. Huminga ng malalim si Antonio, nawala ang galit habang pumalit ang pag-unawa. Hinawakan niya ang kanyang kamay, maingat. Hindi ako aalis, Esmeralda. Hindi ngayon, hindi kailanman. Nagbalik ang ginhawa sa mga mata ni Esmeralda at tiningnan niyang mabuti ang mukha ni Antonio. Tumango si Antonio, pinapatunayan ang kanyang pangako. Kahit pagkatapos ng lahat. Sa mga tahimik na araw, pagkatapos umalis si Pedro, ang hangin sa pagitan ni Antonio at Esmeralda ay puno ng bigat ng mga sekreto. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, isang matibay na koneksyon ang nagsimulang magbukas. Pinili ni Antonio ang buhay na ito at siya ay matatag. Ang farm ay naging kanyang katotohanan, malayo sa makatawid na alindog ng dating buhay niya sa New York. Mas mahalaga pa, si Esmeralda ay lumampas na sa kanyang papel sa arranged marriage. Siya ngayon ay tiyak na kasosyo niya. Magkasama, nakatuon sila na buuin muli, hindi lang ang farm, kundi pati na ang kanilang tiwala at hinaharap na pinagtibay ng mga pagsubok na kanilang nalampasan. Isang tahimik na gabi, habang ang liwanag ng araw ay humuhupa sa mga bukirin, sumanib si Antonio kay Esmeralda sa porch. Tahimik siyang nakaupo, ang kanyang tingin ay naaanod sa malawak na tanawin sa harapan nila, mga kamay na maingat na nakapfolding. Ang mga lumang kahoy ng porch ay gumalaw ng bahagya sa bigat ni Antonio habang siya ay umupo sa tabi ni Esmeralda. Tahimik ka, banayad niyang napansin, sumulyap sa kanya. Naglaan ng sandali si Esmeralda bago sumagot, huminga ng malalim at mabigat na buntong hininga. Nag-iisip lang ako. Binigyan ni Antonio siya ng espasyo upang mag-isip. Nauunawaan na ngayon ni Antonio na pinipili ni Esmeralda ang kanyang mga salita ng maingat. Bawat isa ay may timbang na layunin. Tungkol sa atin, nagsimula siya, ang boses ay isang mahinang bulong. Tungkol sa ating paglalakbay dito, ang lahat ng nangyari. Ayokong magkunwaring hindi ito nasaktan. Ang pinagmulan ng ating relasyon, ang aking mga lihim, hindi ito makatarungan sa ating dalawa. Tinutukoy ni Antonio ang sakit sa mga salitang iyon, tumango siya. Naiintindihan ko kung bakit nangyari iyon. Nakikita ko na ang buong larawan ngayon. Nagkatinginan sila, ang mga mata ni Esmeralda ay puno ng komplikadong halo ng pagsisisi at umaasang kahinaan, isang hitsura na hindi niya nakita bago. Hindi ko alam kung gusto mo bang manatili pagkatapos mong malaman ang lahat, kanyang inamin. Hinawakan ni Antonio ang kanyang kamay ng mahigpit. Nandito ako dahil pinili ko ito, Esmeralda, hindi dahil sa aking ama, ni dahil sa anumang kasunduan. Nandito ako para sa atin, para sa buhay na binubuo natin. Pumailan lang ang mga luha sa mga mata ni Esmeralda
Habang tinatanggap ang mga salitang iyon, ang kanyang karaniwang pagiging matatag ay napapalitan ng bukas at walang kalaban-labang emosyon. Malaki ang ibig sabihin nito sa akin, mahina niyang sinabi, ang boses ay bahagyang nanginginig. Pinisil ni Antonio ang kanyang kamay bilang isang pampatibay loob. Alam ko, at kahit hindi magiging madali ang ating daraanan, nakatuon ako sa anumang haharapin natin. Tumango si Esmeralda, ang mga mata nila ay nagtama, isang tahimik na pangako na dumaan sa pagitan nila. Nagsama sila habang ang araw ay lumubog, ang mga bukirin ay binabalot ng gintong liwanag na tila naglalaman ng walang katapusang mga posibilidad. Ang mga hamon na kanilang hinarap ay tanging nagpapatibay sa kanilang ugnayan, pinupuno ang mga dating tense na katahimikan ng isang nakakapagbigay kaluwagan na pangako ng mga pagsasamang bukas. Ito ang unang pagkakataon na talagang naramdaman kong kabilang ako. Tahimik na sinabi ni Antonio, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa mga salita niya. Ang ngiti ni Esmeralda ay mainit at tapat. Kabilang ka. Nagbago ka, Antonio. Ang lugar na ito ang humubog sa'yo. Iniisip ni Antonio ang kanyang mga salita. Napagtanto niya kung gaano siya kaiba mula sa taong unang dumating sa farm. Ang mga pagsubok ay hindi lamang nagtulungan sa kanya, kundi nagpayaman din sa kanya. Tinuturo ang mga halaga ng pagtitiyaga, tibay at pagmamahal. Siguro nga, sabay niyang tugon, at hindi ako aalis. Habang ang mga araw ay naging linggo, lalo pang tumibay ang ugnayan nila ni Esmeralda. Nagtutulungan sila sa farm na dating simbolo ng parusa, ngunit ngayon ay kumakatawan sa isang pinagsasaluhang hinaharap. Inayos nila ang mga bakod, inalagaan ang mga hayop at naglatag ng mga plano ng may bagong pananaw na hindi nila naisip noon. Isang dapit hapon, habang nakatayo sila sa tabi ng kamalig, habang ang langit ay ipinapakita ang mga kulay ng paglubog ng araw, lumingon si Antonio kay Esmeralda, puno ng pasasalamat. Alam mo, ito ay higit pa sa lahat ng inaasahan ko, higit pa sa lahat ng nais ko. Ang kamay ni Esmeralda ay nahawakan ng kanya, ang kanyang haplos ay malumanay. Ako rin. Magkasama nilang pinanood ang pagtatapos ng araw. Alam na may mga hamon pang darating, ngunit tiwala sa kanilang lakas bilang magkasama. Ang farm ay hindi na lamang lupa. Ito ay isang testamento sa kanilang pagtitiyaga, pagmamahal at mga pangarap para sa hinaharap, handa sa anumang bagyo na darating. Habang ang langit ng gabi ay puno ng kumikislap na mga bituin, naramdaman ni Antonio ang isang malalim na pakiramdam ng katiyakan na natagpuan niya ang isang bagay na walang katumbas na halaga kaysa sa anumang kayamanan o tagumpay na may bibigay ng New York. Natagpuan niya ang kanyang tunay na misyon, isang pagmamahal na malalim at isang buhay na hindi niya kailanman inisip na mahalaga. Magkasama, handa silang harapin ang anumang hamon sa hinaharap. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-click ang like button. Gayon din, galugarin ang aming iba pang mga kwento na tiyak ay tatamaan din ang iyong puso.